Diyos marhay na hapon po mga katiwala. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Kuya Romy. Ayan, kumusta lamang? Igwa na lamang na nagtaos sa Indoki. Chocolates and flowers. Ngunya na Valentine's Day. Kumusta sa indong aldaw kan mga puso? Yan. Ngunyan po na hapon mga katiwala magayon na sa tuyang episode because it's Valentine's Day. It's the day of love and we entitled our episode as Love That Includes. Pagkamuot na daing namimili o pagmamahal na walang pinipili. Pagmamahal na para sa lahat. But before we discuss anything about our episode this afternoon, muya ko pong ipaabot sa Diamond Bells na pinamamayuhan kan sa kuyang ninang si Tita Rose Ahero na nagdunar po sindanin wheelchair sa paagi po kan sikap kang Knights of Columbus. Diyan po sa cathedral may na-identify kitang sarong aki nangangaipo ki wheelchair asin pighandugan inikan Diamond Bells because these are ladies who belong to this is a private group. Diamond Bells is a private group who are into dancing, ballroom dancing, but they go beyond that. Yung meron silang iba pang objective as in sinda po nagkaigwanin project na pod na handog pagmamahal para po ini sa mga vulnerable sectors kan sa tong sosyedad. Kaibanan dyan ang mga senior citizens, buda po ang PWD. So this morning they donated a wheelchair at the St. Gregory the Great Parish po through the support of the Knights of Columbus and the Commission on Social Concerns. And sa inda pong recipient si Queenie, sarong estudyante dyan sa Divine. So thank you po Diamond Bells. God bless you all. And siring man po, sangon yan, nagkakaigwa actually nin sarong Lay Liturgical Ministers Assembly dyan sa Albay Cathedral. This is an assembly intended to give formation to the lay liturgical ministers of the parish. The lay liturgical ministers include the extraordinary ministers for Holy Communion, the LECOM, altar servers, the subcommission on sacred music, mass collectors, MBG, and all those who are serving in the church. So, if I may share my take from that lay liturgical ministers assembly, kung saan po galing pa lang ako bago ako pumunta dito sa estasyon. Father Lyndon shared to us that this, and I quote, "We don't believe because we understand, rather we understand because we believe." So it's important to be humble. Kailangan po yung pagpapakumbaba kasi po yun lang ang paraan para tayo ay lumuhod at mag-adore, mag-worship sa Kanya with love. So every time we participate in the celebration of the Holy Eucharist, we are brought back to Calvary. And we witness once again the greatest love of all. And with that, wala sigurong walang dahilan upang hindi tayo magpakumbaba dahil yun na yung pinaka malaking pagmamahal. Yun na ang greatest love of all talaga, yung kanyang pagkamatay sa krus para sa ating lahat. So, yun po mga katiwala. And now, sabi ko nga kanina, ang ating episode is entitled Love That Includes o Pagkamuot na Daing Namimili. Yan. Wala po digdis sa kuyang katiwala si Katiwala Jeremy Cruz ta may online class siya. So, masolo ako ngunyan. Kaiba ko man si Kuya Romy. Ayan.
This Valentine's Day is a very special occasion because it explores po how true love goes beyond romance and becomes a powerful force for inclusion, for dignity and empowerment for our persons with disabilities or PWDs. Ang i-highlight po natin dito sa episode natin is that love is not equivalent to pity. Paulit-ulit pong sinasabi natin yan dito sa ating programa na wala na tayo dun sa stage kung saan kinakaawaan lang natin ang ating mga PWD brothers and sisters. Love is not charity. Hindi lang yung pagbibigay lang sa kanila, but rather love is more of acceptance, of respect, and equal opportunity. So, doon na po tayo sa pag pag-involve sa kanila sa anuman na activity natin sa ating mga communities. So it emphasizes that persons with disabilities are not only recipients of love, they are also capable of giving deep, genuine, and transformative love to families, to friends, to communities, and to the society. Alam niyo po, yung aking anak, may autism po siya. And very significant or very symbolic sa akin yung favorite song na kinakanta niya every time she is asked to sing in front of an audience. And if I may share the song to you, this is a song called I Can. Okay, ang title po ng kanta is I Can. So, eto po yung maikling part lang ng kanta. Sana yun, magawa kong kasing ganda ng pagkakakanta ng aking anak. Okay. The song goes like this. I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbows in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end. So, yun pong kantang yun, pag kinakanta yun ng aking anak, yung nandun sa, parang na bibigyan ako ng inspirasyon dahil po, dun sa kanta sinasabi na, she can. And lahat po ng mga persons with disabilities, dapat tingnan natin sa anggulong ganun, na hindi lang po sila yung dapat nating pagkalooban ng kung ano-anong bagay o hindi lang sila yung dapat recipients lang ng pagmamahal, kundi sila rin po, they have the ability to love, they have the ability to share emotions. In fact, we learn from these people, mas para tayong mas nagkakaroon tayo ng mas malalim na pangangahulugan sa salitang pagmamahal. Bakit ako nananagalog? Kasi po, alam kong may mga makikinig na mga kaklase ko sa sa Manila. Kaya po nananagalog ako. So, yun po. Ang hirap managalog, Kuya Romy. O paghalon pag day na. Tuod, Kuya Romy, managalog. Okay. Ayun. So, yun po. Kami pong mag-asawa, sabi ko nga ay parang mas nagiging makulay ang aming pagsasama dahil din sa anak namin na may autismo. Siyempre, nandun din yung kapatid niya. Pero mamaya po pag-uusapan natin yung iba't ibang klaseng pagmamahal na dapat nating matutunan when it comes to our to the part of the community who belongs to the PWD sector. Okay, so ano po yung nais nating patungkulan or mas bigyan ng pansin dito sa ating episode ngayong hapon? Una po, yung true love kasi it recognizes humanity.
before the differences. Nakikita natin pag may pagmamahal kasi 'di ba? Ang nakikita natin yung tao, hindi yung pagiging iba ng isang tao. Kung ang pagmamahal ay nagiging mas inklusibo, it would create the following. Number one, safer communities. Mas magiging ano sila, confident na lumabas sa komunidad, makipaghalubilo because they know that there's love there na maiintindihan sila kahit anuman yung kanilang pagiging iba. Okay. Then, when love becomes inclusive, it also creates stronger families. This is true because once the children with autism is accepted in their respective families, the bond between the family members becomes stronger. Ako po makakapag-attest niyan dahil meron nga akong meron akong anak na may autism. Ayan. And then, when love is inclusive, it creates more compassionate schools. Sa mga nanonood ng mga teachers, especially kay Principal Marilu Apostol de Jesus na aking kaklase sa Philippine Normal University ng college. Hi, Malu. Ayan. Mas nagiging compassionate ang schools kapag ang mga nandyan na mga estudyante, ang mga taong nandyan, ang mga teachers, meron din silang pagkakaintindi kung ano yung inclusivity. Kung meron din sa puso nila yung pag-offer ng isang inclusive community. So the workplaces are also become more welcoming, and ultimately a society that reflects God's unconditional love. So, yun po ang magiging core messages or yes ng ating episode ngayong hapon. At dahil naibigay ko na kung ano ang pag-uusapan natin, at before tayo mag-advertisement, gusto ko lang batiin yung mga bumati din dito. Hi, Kuya Marvy Andes. Happy Valentine's Day din po, brother. Na-miss kita kanina, wala ka doon. And hi, Ivy. Hello, BFF. Yes. We're catching up here. Isa ko rin kaklase po. And ayun. Natutuwa naman ako. Meron na tayong question dito. Magiging interactive ang pag-uusapan natin ngayong hapon. So,